Miss Universe 2023 Anomalies, Miss Jakra Jutatip, pinapa persona non grata bilang ganti ng Pilipinas sa kanyang ginawa sa ating pong representative na si Miss Michelle Marquez D. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Notification bell for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy, bigyan ko muna kayo ng konting background patungkol dito kay Miss Ann Jakra Jatutip na isa sa mga tinaguriang one of the organizer and owner po no pangkasalukuyan ng Miss Universe na nagaganap po all over the world. Si Jakapong Jakra Jatutip was born in Thai Chinese family in Bangkok, and she is the eldest child of Miss Ashira. Ang hirap ng mga names nila yun, no? But anyways, sa kanya pong karera, siya po ay naging isa sa mga Chief Executive Officer of JKN Global Group na sinimulan niya last 2018. She is also the founder and director of Life Inspired for Transsexual Foundation, a charity organization which advocates for transgender rights in Thailand. Jakra Jutatip nag-file po siya ng bankruptcy no nung itinayo niya po yung JKN Global Group 2018, but year 2023 ay nag-file siya ng bankruptcy for JKN Global Group in November, this month lang ng November 2023. Kaya pala ganun na lang katindi yung kanilang paghahakot. Baka naman may nagbayad sa kanya ng malaki, no. She's also a television host on the Thai adaptation of Project Runaway. In October 2022, she purchased the Miss Universe, Miss USA, and Miss Teen USA beauty pageants for $20 million USD, citing the desire to expand the cause of women empowerment among those who disenfranchised by poverty and gender discrimination. In 2019, Jakra Jutatip was the first Thai and the first transgender woman to receive the Asia Media Woman in the Year Award of Content Asia Summit in Singapore. She was named one of the Women of the Year 2022 by the Bangkok Post. So si Jakra Jatutip po ay isang transgender woman at meron po siyang 2 anak. At siya po ngayon ay naninirahan sa Bangkok, Thailand. So totoo nga na siya nga ang bumili pinranchise niya po yung Miss Universe at iba pang mga beauty pageants sa halagang $20 million. And isa sa talagang most hated po ngayon ng lahat ng mga Pinoy, no? Yung mga pangyayari po after po ng pageant. Kasi kung matatandaan ninyo, nagkaroon po ng TV or television na guesting ang ilan sa mga beauty candidates ng Miss Universe, including Miss Michelle D. At isa sa nagalit po ang Pinoy nang nagsalita po itong si Jakra Jutatip na mag-move on na daw ang lahat ng mga Pinoy dun po sa nangyaring katatapos lang na Miss Universe 2023. So dahil dito, mas umalab yung galit ng maraming mga Pinoy dahil parang isinasantabi niya yung nararamdaman ng lahat ng mga Pinoy. Kasi hindi lang si Michelle D ang kanyang binubuli dito but binubuli niya ang buong Pilipinas, 'di ba? Kaya naman ilan sa mga netizen ang talagang nananawagan sa gobyerno ng Pilipinas na gawin daw di umanong persona non grata ito pong si Miss Jakra Jutatip dito sa Pilipinas, kasi minsan na pong napadalaw or napunta dito si Jakra Jatutip nung Jakra Jutatip para po sa kanyang guesting, at nagkaroon din po siya ng interview with Mr. Boy Abunda kung saan inamin niya doon na nagkaroon po ng pagkakataon na nanghingi siya ng apology dito po kay Miss Catriona Gray. Ngayon, tinanong po ni Mr. Boy Abunda, kung gusto niyo mapanood yung interview niya, hanapin niyo po sa YouTube, meron po yan. Tinanong ni Mr. Boy Abunda kung ano po yung dahilan, bakit po siya nanghingi ng apology kay Miss Catriona Gray. Tapos, sabi po ni Jakra,
na hindi na raw po kailangan pang pag-usapan at parang dinedma niya yung tanong na yon. Kumbaga parang kung sa atin pass, no, hindi niya sinagot ng tahasan. So nangangahulugan lang talaga na itong si Jacra meron talagang attitude problem, no, pagdating sa Pilipinas. Hindi na rin po pinalaki ni Miss Catriona Gray yung issue na yon kasi parang syempre dahil for the sake na rin po sa mga susunod na mga pageants, 'di ba? Kailangan magkaroon tayo ng magandang relationship. Dahil hindi natin alam kung dahil siya pa rin, 'di ba, ang magiging organizer po ng mga susunod na beauty pageants. Baka mamaya, baka personalin niya yung mga susunod na candidates natin. So anyways, yun nga po ang request ng marami na sana daw mapansin ng gobyerno na gawing persona non grata at di na makatapak sa Pilipinas itong si Jacra. At yun po yung panawagan sa lahat ng social media platform para sa mga Pinoy na nasaktan para kay Miss Michelle D. At ngayon mag-react tayo dito sa mga komento ninyo at titignan natin kung ano po yung mga pangangatwiran ninyo patungkol sa issue. Sabi ni Miss Angelita Abbas, bakit ang El Salvador ang responsible? Pinapakialaman ng transgender na bakla ang decision ng judges. We can accept the defeat if the decision was fair, which is true. But if somebody was meddling and wanted her own decision to follow, then better get rid of bloody pageant. Anyway, that transgender had already filed for bankruptcy. Sabi po ni Miss Jose Dinsay, time for change, never allow cheating in prestigious event like the Miss Universe. The best thing to do to keep the credibility of the organization, correct the wrong immediately, like how Mr. Steve Harvey did. It will hurt the one that was not supposed to be in the top 5 in the first place. So, yun po yung kanyang panawagan na sana raw magkaroon na ng malaking pagbabago at sana raw wag na raw i-allow yung cheating. Ang pinakamasakit kasi doon, may judges kang kinuha, pero ikaw pa rin ang masusunod. Yun? Parang hawak niya sa leeg yung mga judges, di ba? So, isang bagay na talagang ikakagalit ng lahat eh. Sabi po ni Power of Life, all the scorecards in Miss U 2023 must be investigated in court. So, we will know who are the biased judges. Yes, judges' decision is final, but at least we will discover who among the judges gave biased and unfair score. Yun, tama naman. So, yun po yung isa sa mga pangangatwiran ng Power of Life na dapat lahat po ng mga lahat ng mga scores na ibibigay nga, dapat meron siyang parang kumbaga dito sa atin sa mga game show, merong DTI representative. Dapat ganun din po sa Miss U. 'Di ba? Dapat each country should have their representative to check if those scores are really really legit, 'di ba? Baka mamaya minimekos-mekos lang yung score. Sabi po ni Marie, kung ginawa nila ang tama at walang dinaya during the pageant, hindi dapat nangyari ito. Especially nag-leak yung photo ng top 5 list. Tapos ngayon gusto pabalikin yung top 10. Effort ang nasayang na kandidata namin. Gusto ko talagang magsalita. At umamin tong ladyboy na owner ng MU, transgender na nga, bastos pa. Muwi ka na MMD, hindi mo deserve tratuhin ng ganyan, lalo na ang baklang owner na pakialamera na, takot masapawan. Dapat kasi di na nagpadala ng kandidata next year. Nauulit pa rin ito na mangyayari hanggang nandyan yung baklang yan. Which is true, no? Kasi pwede pa rin talagang mangyari yan. Hindi lang siguro sa Pilipinas, maaaring sa ibang bansa, 'di ba? Sa ibang mga kandidata. Sana po by next year or next na candidates or next na pageant is wala lang ganito. Sabi po ni Virginia Anasco, what kind of stupidity is that? Everybody's asking this. Integrity is very important in this competition. Rampant. Ayan. Tama naman, diba? Kasi doon po sa kanilang paglabas ng kanilang statement na they are asking for the apology, doon po sa pagkakamali nila sa paglabas ng top 5, parang na questionable po yung credibility at integrity po nila doon. Sabi po ni Fernando Duba, charge to experience na lang, uy, tignan mo si Michelle, walang say. Yan ang tularan ninyo, lilipas din ang issue, let's go and balik trabaho, enjoy life. Yan, ito naman po ang isa sa mga sinasabi po ni Mr. Fernando Duba. Although gusto na natin mag-move on, pero ganyan talaga ang Pinoy. Pag alam nating tama tayo,
at alam natin na parang may somebody is parang na iipit or parang naloloko, 'di ba? Hindi tayo papaloko eh. Kaya nga tayo nagwawala sa social media. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV, and please do follow me on my TikTok account, DarEdsTV. God bless everyone. See you on my next vlog.